Let's get more details from News 5 correspondent Mon Walves, who joins us live from the Vatican. Good morning to you, Mon. What's the latest from the seat of the Holy See? Good morning, Gretchen. Aside from the final and 12th congregation of the Cardinals yesterday, there are final preparations held inside the St. Peter's Basilica. Pinapayagan pa kasi kahapon yung mga tourists na makapasok sa loob, pero nakikita rin dito yung mga pag-aayos na, nakaset up na yung mga upuan, especially for the cardinal electors who will be seated there. At the same time, inayos na rin at nakaset up na yung mga widescreen sa labas naman dito sa may St. Peter's Square. So ito yung mga final na mangyayari na ayusin para nga sa mangyayaring misa today, 10 o'clock in the morning here at the Vatican. Gretchen. Can you run us down the whole schedule, and will the public be able to watch the whole process of the transfer of the cardinals from St. Peter's Basilica going to the Sistine Chapel? Yes, the activity today will start with the Mass, no? Diyan sa St. Peter's Basilica, nandito nga sa loob yung cardinal electors, at the same time yung other cardinals na hindi makakasama sa conclave. This will be open to the public. At the same time, magkakaroon din ng online viewing. At the same time, meron ding mga widescreen viewing sa may St. Peter's Basilica, sa may St. Peter's Square rather, para doon sa mga hindi makakapasok sa St. Peter's Basilica. And then afterwards, kailangan nilang bumalik nga dito sa Casa Santa Marta itong mga cardinal electors para kumain ng lunch at magkaroon ng siesta, because around 3:45 p.m. dito naman yan papasok na sila sa Apostolic Palace. Apostolic Palace, para ma-idea tayo, nandito yung Papal Residence, Pauline Chapel, and yung Sistine Chapel. So from Pauline Chapel, dyan sila magkakaroon ng mga meron ding prayers, may lauds, no? At saka dyan nila kakantahin yung Veni Creator, dahil yan yung tumatawag sila ng Holy Spirit. Come Holy Spirit, Veni Creator. And then isa-isa sila, pupunta na sila dyan sa may Sistine Chapel. At dyan sa Sistine Chapel, lalakad sila, mga 200 to 300 meters lamang yung difference niyan. Dyan sila manunumpa isa-isa, no? Para nga dito sa mangyayaring conclave, yung 132 cardinals na nandito papasok sa Sistine Chapel, kasi yung isa nga ay hindi makakapunta sa loob. At after that, no, dito na sasabihin yung extra omnes, kasi isasara na yun talaga. Parang ito na rin yung hindi na makikita ng tao. After this, magsasagwa na sila ng mga internal na mga pag-uusap. Kasama dyan yung discussion of the Apostolic Constitution. I-discuss ulit ito sa mga cardinal electors kung may mga tanong na kailangan linawin. Kaya nga initially, kung maalala natin, yung first voting should transpire today. Pero dahil nga sinilabas sa schedule ng Vatican na maaaring na bukas na yung voting, it's because mahaba kasi. Imagine 132 cardinals to 133 yung mag-oath isa-isa yan, no? So talagang medyo matagal kung iisipin, kung around 4:30 pa sila magsisimula after another prayer, at aabutin pa ng gabi talaga. So kaya nagsabi yung Vatican sa press na the voting might begin or will begin tomorrow morning dito sa Vatican. Pero bakit nagkakaroon pa rin ng possibility na matuloy pa rin yung first voting today? Because after the Apostolic Constitution discussion, magkakaroon sila ng pag-uusap ulit. Magde-decide sila kung itutuloy na ba ang botohan today o ipagpapabukas na nga lang. And so tomorrow, yung pinaka big day for the conclave, dahil dito na magsisimula yung pinaka-voting proper. So 2 in the morning, kung sakasakaling hindi pa rin magkaroon ng Santo Papa, magkakaroon ulit ng 2 voting proper in the afternoon, Gretchen. All right. It is a long process, but I want to talk about the general congregation that happened yesterday. We were talking about this in the morning. Anong napag-usapan nila, no? Doon sa report, sinabi, no, that the church needs a leader who can help build bridges, who can lead amidst a divided world. Does that mean to say that they might be looking for somebody who's in the middle? Hindi sobrang progressive, hindi sobrang conservative. Anong mga napag-usapan kahapon?
Yes, actually, the 12th Congregation of Cardinals or General Congregation focuses nga doon sa mga qualities ng future Pope, no? At dito nga nabanggit yung mga sinasabi mo, Gretchen, yung pagiging shepherd, bridge builder, and promoter of reform. Pero sinasabi ng mga pare na nakakausap namin dito sa Vatican, ang mga katangian na ito, most likely, same with Pope Francis, no? Ito yung mga ginawa din niya during his term. Kaya naman yung mga qualities na hinahanap ng mga cardinal electors ngayon might be the same with Pope Francis, and this is not surprising dahil nga most of the cardinal electors joining this conclave are appointed by Pope Francis himself. Gretchen. Well, we do know 80% no, of the total electors have been elected by Pope Francis. But speaking of that number, kanina nabanggit mo, 132 electors yung papasok. Tama ba yan? Ibig sabihin ba yung isang cardinal na ayaw ni Pope Francis na mag-participate dito, Cardinal Betsu, I'm not sure if the pronunciation is correct, no? Hindi siya papasok sa loob and he will not at all be present in the grounds of the Sistine Chapel? Hindi nagbanggit ang Vatican ng specific name ng person or ng cardinal elector na hindi papasok nga sa Sistine Chapel. Pero ang description kasi nila, yung hindi raw makakapasok sa Sistine Chapel ay yung hindi makalakad at makaupo ng matagal. Kaya mag-i-stay na lamang siya sa Casa Marta. So ito naman yung ang mangyayari sa kanya, yung pagboto niya, may 3 cardinal electors na pupunta sa Casa Santa Marta para pangunahan yung pagboto niya, nung pag-cast niya ng vote, at dadalhin ulit yon sa Sistine Chapel para naman dun sa pagbilang na ng boto, yung scrutinium na tinatawag. Gretchen. Kay Mon, kanina rin isa pang binalita namin ay yung kung puti ang usok na lalabas ay umaga ito at kung itim hapon. Tama ba yung pagkakaintindi namin doon? Oo, again, tandaan natin, no, talagang every voting, there's two options or two possibilities. Is it a white smoke or a black smoke? Kapag sa first voting pa lamang, around 10:30 in the morning daw yan, inaasahan dito sa Vatican, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 o'clock dyan na hapon sa Pilipinas. No? So, kapag black smoke or kapag white smoke, automatic meron ng Santo Papa. Pero kapag nag-black smoke yan, pupunta tayo sa pangalawang voting, and that will happen around 12 noon, yung possible smoke release dito sa Vatican. Ganun pa rin, no? So, 4 kasi yung beses na boboto sila. Okay. So, yung it possible doesn't voting mean nila na per hindi day. naman ibig sabihin na pagka may nahanap na sa Yes. umaga, okay, nagkamali Na tayo black doon, ano? smoke. Oo. So we're still waiting for both the morning and the evening, whether it's a white or a black smoke. And on a final note, what is the call for the Catholic religious there, and what can the Filipinos do to join everybody there in a big day such as today, and it is the final day that cardinals will go inside the Sistine Chapel. Ano ba ang tawag ng Simbahang Katolika? Again, the Catholic Church or the Vatican per se asks for the people to pray for this conclave, Gretchen. And dahil nga ngayong araw, there will be a mass for everybody. This is this is a mass open for the public. So maraming inaasahan na dadalo dito sa St. Peter's Basilica plus sa St. Peter's Square para sa mga hindi makakapasok, kasi nga this will be a first come first serve basis inside the Basilica, and we just don't know if there will be changes kung sakaling, dahil maraming nga mga pare, maraming mga kardinal na gusto talagang na mas ipaprioritize inside. Maaaring sa labas na lamang magstay yung general public, no, or congregation na gusto maka-witness ng misa. So again, they're asking for prayers sa mangyayaring conclave, dahil nga sa paglilinaw din naman nila, this is an election na hindi naman ito talaga nakabatay sa parang kandidato sa isang political campaign or political election, no? So this is something na talagang that should be guided by the Holy Spirit. That's why yun ang pinapanalangin din, especially among ng mga cardinals na nakakausap ng ilan sa mga press or media habang lumalabas dito sa Synod Hall sa Pope Paul VI, dito sa tabi lamang ng St. Peter's Basilica. Gretchen.
All right, we join you in prayer from the Philippines. At maraming salamat. Matulog ka na. It is a big day ahead for the whole of the Catholic Church. Thank you so much, Mon Gualvez, reporting to us live from the Vatican.